Sige po, tayo po manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto po kaming magkakapatid sa bahay-sambahan ito upang parangalan at pasalamatan ka sa kabutihan at katapatan mo sa aming buhay. Salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Pangunahan niyo po ako sa aking pagtayo sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Noong bata pa po ako sa pananampalataya, ako lamang po ba yung nakapagtanong sa sarili na bakit kung kailan na naging mananampalataya ako, saka ko nararanasan yung mga iba't ibang challenges sa buhay, at yung habang tumatagal pabigat ng pabigat. Ako lang po ba yung nakapagtanong ng gano'n nung bata-bata pa sa pananampalataya? Naging katanungan ko po kasi yun. Naranasan ko po no, nung bagong mananampalataya pa lang ako na naging mabigat yung mga pagsubok na naranasan ko. Pero sa paglipas po ng panahon, yun pong mas ninanais natin at mas pinipili po natin na ang Panginoon natin at tagapagligtas, mas ninanais din po ng kaaway na ialis tayo doon at sa halip bumalik tayo sa Kanya. Kasi kakampi pa natin siya noon nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Yun po, nung panahon na yun, hindi po titigil yung kaaway na hindi po tayo na magtagumpay po yung ating ninanais na tayo po ay pumalig sa Panginoon. Pero dahil doon, habang tumatagal po tayo at nakakilala tayo ng lubos sa ating Panginoon, naging kaaway na po natin ang kaaway. Dati magkakampi. Ngayon, naging kaaway na po natin ang kaaway. Pero sinasabi po sa 1 Thessalonians 5:9 na sabi po doon, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yun pong ating message na how God is enabling me for ministry. Nais ko pong umpisahan yung message na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon noong pong July 1999, halos 2 buwan pa lang po kami after po namin ikasal ni Pastor Boyet. Ganitong panahon po din, na-dengue po siya kasi June 28 po kami kinasal. So wala pang hindi pa matagal talaga, bagong-bago pa lang, kumbaga fresh na fresh pa lang. Kami po ay naikakasal. Na-dengue po siya. Siya po yung tipo na hanggat kaya, hanggat natitiis ang sakit o anumang nararamdaman, hindi po siya magpapadala sa doktor. Siya po yun. Pero dahil po yung fever niya ay hindi po nawawala, sa halip bababa lang, tataas ulit, magchichill, magsusuka, ganun po yung lagi niyang nararamdaman. Nung panahon po na yon, bumabagyo po noon. Malakas po ang ulan, talagang bumabagyo. Na hindi na po siya nagpapigil pa, kundi talagang dinala na po namin siya sa hospital. Sa pag-stay po namin sa St. Joseph Hospital, andun po yung yun pong syempre po, ilalaboratory siya, talagang mababa po yung kanyang platelet. Sa next day, sumunod na araw na nag-round po yung doktor namin, pinagpiprepare po kami ng dugo na may posibilidad na masalingan siya ng dugo. So, yung panahon po na yon, 2 po kami ni nanay na nagbabantay. Sabi ko kay nanay, Nay, umuwi ka muna at pakisabi doon sa mga relatives na kailangan mag-prepare po ng dugo. Pagkatapos ng 1 araw, 2 araw, bumalik si nanay sa hospital. Yung araw na wala po si nanay sa hospital,
Doon po, talagang inatake po ako ng takot. Bilang isang batang mananampalataya, natakot po ako. Sobrang natakot po ako at nag-alala. Kasi yun pong pagtaas baba ng lagnat ni bro, may mga sinasabi po siya na parang hindi ko alam kung nasa sa isip niya yun na namamaalam na po siya sa akin. Namamaalam na po siya sa akin. Sabi ko, ano to? Bago pa lang kami mag-asawa, nagpapaalam niya, sabi niya, kasi pinipilit ko siyang kumain. Kaya lang, pag mag-a-attempt siyang kumain, kahit konti lang, lalabas din. Sabi niya, hindi ko na kaya. Sabi niya gano'n, para akong nauupos na kandila. Sabi niya gano'n. Siyempre, bata pa ako sa pananampalataya, talagang nabalot ako ng yung pagkatao ko, nabalot ako ng sobrang takot na parang mawawala na kagad ako ng asawa. O magaganon. So, yun po, salamat sa Panginoon dahil yun pong ating mahal na pastor, Pastor Kaloy, nung time po na yon, regular po akong tinatawagan sa sa St. Joseph. Lagi po ako nakakatanggap ng tawag sa nurse station. Kinakamusta po ako, kinakamusta kami kung ano na ang sitwasyon, ano na ang lagay ni bro. Nagkaroon po ng malaking kagaanan sa loob ko. At bilang isang pastor natin, bilang isang tatay, nandoon po yung yung alam ko, nagkaroon po ako ng kumbaga naibsan po yung aking pag-aalala na meron po akong kasama na nananalangin sa sitwasyon namin. Nagpapasalamat po ako at alam ko po na sa pag-uusap, sa tuwing magtatapos ang usap namin ni Pastor Kaloy sa telepono, na lagi niyang sinasabi na huwag kang mag-alala, mamaya sa prayer meeting, i-open ko yan, ipapanalangin niya ng buong church. Yun po, naging malaking kagaanan po sa akin na alam ko may kasama po ako, na hindi lamang po ako nag-iisa na idinadako sa panalangin yung panahon na yon. So yun po, talagang pakiramdam ko po hindi po ako nag-iisa doon sa aming pinagdadaanan. Sumunod na araw po, bumalik po si nanay sa ospital. Nakakalungkot man, wala pong gustong mag-donate ng dugo. At takot po sila sa karayom. Yun po. Sabi ko, bakit ganun? Malalagay na sa, kumbaga, alanganin kung sakasakali. Parang naiisip pa rin yung natatakot sila sa karayom. Noong pong time na yon, naglakas ng loob po ako na ako po ang nagpaano po ako. Kahit alam ko pong type O ko, blood type po ako sa St. Joseph. At sabi ko, ako ang magdo-donate ng dugo para sa asawa ko. Hindi pala po ganun kadali yon. Marami pong tinatanong sa akin, baka may tattoo ka, baka kung gano'n. Sa pag-interview po sa akin, nalaman po nila nakakakasal lang po namin talaga. Sabi sa akin ng Red Cross na, ma'am, hindi ko po kayo makukuhanan ng kasi po, baka po buntis kayo. Sabi niya gano'n. Dahil kakakasal nga lang po namin. So sa madaling salita po, kahit magka-type po kami ng dugo, hindi po ako nakapagbigay ng dugo. Pag sumunod po doon, tinawagan ko po yung kapatid ko sa Manila. Sabi ko, willing ka bang mag-donate ng dugo kay kuya mo? Kinuwento ko na po kung ano yung kalalagayan ng panahon na yon. Sabi niya, oo ate, kaya lang, ang problema, dahil kabagyuhan nga po, noong mga panahon na yon, wala pong bumabiyahe. So, sa madaling salita po, tawag na naman si Pastor Kaloy. Regular po yun na tumatawag si Pastor Kaloy. Nangangamusta na naman, ganyan-ganyan. Sige, sasama uli namin sa panalangin. Sa madaling salita po, after 7 days, nakalabas po kami ng hospital lang, hindi po nasalina ng dugo si bro. Kaya, nagpapasalamat po ako
Dahil talagang napakalaking tulong po nung sama-samang nananalangin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na marami pong, malaki po ang nagagawa nung alam mo na marami kang kasama na nananalangin. So, yun po, isa po yun sa unang mabigat na karanasan mula po nung ako po ay naging isang mananampalataya. July 1999 po yun. Dumako naman po tayo sa January 2024. Ang laki po ng lockdown, di po ba? Ito po yung panahon na, thank you Lord, matatapos na po yung review ni Jeff. At February, magbo-board exam na. Marahil, ang karamihan po sa atin, alam naman nyo kung ano po yung istorya o yung kwento ng college ni Jeff na sa simula't simula ayaw po talaga niya ng mechanical engineering course. Ayaw po niya yon. Hindi niya po yun gusto. Ang usapan nila ni Papa niya, hindi ko yan gusto, pero kaya kong i-graduate yan. Kaya kumbaga po, nung dumating na po yung araw na po ng board exam, siyempre po, alam namin at kayo din, kasama namin kayo sa pananalangin na hingin yung favor sa Lord na makapasa. At hindi po tayo binigyan ng Panginoon, di po ba? Na nung gabi na yon na lumabas yung resulta ng board exam, masayang-masaya po kami at ibinalita ko rin at itinawag ko agad-agad na iyon po, nagbigay po ng favor ang Lord, nakapasa po si Brother Jeff. So, yun po. Masaya-masaya po ang pamilya, marahil ang buong church din, ang church family, masaya din na nagdidiwang po kami doon sa isang favor na ibinigay ng Panginoon sa amin. Kasunod po nun, lubos din po yung pasasalamat namin dahil po nung time na yon, bago po yun, nananalangin po kami ni Bro na magkaroon po kami ng isang maliit na kubo sa Orani na kung saan makakapagdaos po kami ng gawain nang hindi po kami sobrang naaarawan pagka masikat ang araw at hindi rin naman kami nababasa kapag umuulan. So, nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil po yung palitan dito sa atin sa church sa Maine, nagamit po namin doon. At yun pong nung pong time na yon, summer na po yun eh. March, April, ganyan po. Naghahakot po kami. Kasagsagan ng init, naghahakot po kami. Punong-puno po yung truck namin. At kami-kami lang din po ang gumagawa kasi nga po wala naman po kaming budget. Kami-kami lang din po ang gumagawa. Ang sa isip namin, ang mahalaga lang magkaroon kami ng bubong. Hindi kami mabasa. Hindi kami napuputikan, ganon. So, masaya po kami hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paggawa, paghakot, ganyan, hanggang sa nabuo po yung kubo at magtuloy-tuloy po ang gawain sa Orani. Hanggang sa pagdating po ng August, kinakailangan pong operahan si Pastor Boyet. Wala po kami kaalam-alam na meron pala siyang kumbaga, may nangyayari na pala sa loob na hindi po namin nalalaman na walang anuman na sintomas. Kumbaga, August 10 po kailangang operahan na si Pastor Boyet at hindi na siya pwedeng patagalin, sabi ng doktor, dahil 11 point something cm na yung bukol sa right kidney niya. Ang akala ko po nung una, kapag natanggal na yung bukol, tapos na, magpapagaling na lang, magpapalakas na lang. August po yun. Ni-request po kaming muli ng doktor na magpa-ultrasound. Pagdating po ng September, lumabas po sa ultrasound na may suspicious, bukol na 10 cm. Imagine niyo po yung pagitan, ganun po ka-agresibo yung bukol. So, habang lumalakad po yung buwan, medyo pabigat na po ng pabigat yung sitwasyon, yung nararamdaman niya. December,
nasa hospital po kami, St. Luke's Hospital sa E. Rodriguez. Marahil napapatanong kayo, bakit napunta kami sa E. Rodriguez, sa St. Luke's E. Rodriguez? Nung time po na yon, kailangan ng i-treat yung first cycle ni bro. At sa NKTI, doon po talaga yung hospital kung saan nagkiklinik yung doktor niya. Sa NKTI, December 17 po ito sa NKTI, ang slot lang po na meron is December 22. Sa kalagayan ni bro, kung maghahantay po kami ng ilang araw pa, hindi ko alam po kung anong mangyayari. Pinapili kami ng doktor. Maghahantay ko yung December 22 na hindi pa tayo sure kung masasalang kayo, or dito sa St. Luke's, agad-agad masasalang kayo. Dahil syempre, ibang klaseng hospital yan, alam naman natin, di po ba? Pangmayaman pong ospital yan. So, tinanong ko siya, ikaw ang mag-decide. Sige, ano tayo? St. Luke's tayo. Nung panahon po na yan, na December 17 na yan, talagang napakahina po ni bro. Paglabas po namin ng NKTI ng mga ganitong oras, nanginginig na po yung katawan ko yung kamay ko para magpabook ng Grab. Kundi ang ginagawa ko na lang po is para na lang ako ng taxi. Kung sino yung huminto sa amin, sakay kaagad kami para makapunta po kami ng St. Luke's. Pagtingin ko pong ganun, nakahandusay na po siya doon sa may gilid ng daan. Ganun po kahina yung katawan niya, at masakit yung kanyang pakiramdam. Sa 7 days po namin na pag-stay sa St. Luke's, hindi po naging madali para sa amin ni Brother Jeff na nagbabantay sa kanya na lumalaki po yung bill namin. Sa 2 araw pa lang po namin, nasa 120,000 na po kami. Tapos ito pa yung asawa ko na nakikita ko na yung pinagsasabitan ng mga swero. Iba-iba yung nakasabit sa kanya. Parang durog na durog po yung puso ko na makikita ko siya na ganon. Walang araw at gabi po na nakikipag-usap ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sa prayer ko sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, ano po yung nais niyong i-communicate sa amin? Bigyan niyo po kami ng wisdom, palakasin niyo po kami physically, lalo't higit yung aming spiritual. Upang nasa ganun, makita namin kung ano po yung nais niyong i-communicate sa amin. Kung bakit sa ganitong pamamaraan mo kami ginikising. Ano po yun? Wala pong patid yun na lagi akong nagmamakaawa sa Panginoon. Ano po yung sa 7 araw hindi po siya nakakakain. Yung lugaw na nire-request namin lagi sa hospital, kailangan dagdagan ko pa ng maraming tubig yun para pag ininom niya, dire-diretso na. Para lang malamnan yung tiyan niya. Sa napakadaming nakasaksak sa kanya. Walang patid po yung pananalangin ko na, Lord, birthday gift muna sa kanya kasi December 23 po yung birthday niya. Palakasin niyo naman po siya para makauwi kami. Yun po. Kahit sabihin ko kung mananampalataya ako, dumating din po ako sa punto, mga kapatid, na pinanghihinaan din po ako. Pinanghihinaan din po ako ng loob. Hindi po siya nawawala ng lagnat. Napapraning na nga po ako kapag alam ko kung magra-round na uli yung nurse, dahil alam ko kukuha na naman siya ng temperature. Meron po akong malamig na tubig doon. Pupunasan ko po siya buong pupunasan ko po siya kasi dito siya sa tenga kinukuha na ng temperature.
Yung pinakamalamig na tubig, gagawin ko para lang po pag dumating yung nurse, wala siyang makuhang mainit sa katawan niya. Lagi pong ganon. Ako po, hindi rin po ako nakakakain ng maayos kahit binibili po ako ni Brother Jack ng pagkain na alam niyang gusto ko. Hindi ko rin po nakakain. Sa madaling salita po na puno po yung rep doon na pagkain ration sa amin na hindi ko po nakakain. Yun po. Tanging ang salita po ng Panginoon, ang mga pangako niya po ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. At nagpapasalamat po ako na yun pong first infusion sa kanya ng cycle 1 niya. Alam ko po na napakabuti ng Panginoon sa akin, sa amin. Alam ko po may ang mga kapatid na to ay oras ng pagtulog nila, oras ng pagpapahinga nila. Pero kailangan po namin makahawak ng halagang almost 400,000 bago mag-alas 9 ng umaga. Madaling araw po itong sinasabi ko. Mahirap po. Napakalaking halaga. Pero kinomfort po ako ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako may mga kapatid, sa mga kapatid na naglaan po ng oras sa amin. Sabi po ng Panginoon sa 2 Corinthians 12:9, ang tulong ko'y sapat na sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Yun pong katanungang how God is enabling me for ministry. Kung paano po ako naging epektibo o nakakagawa sa ministeryo ng Panginoon. Dahil po sa iba't ibang karanasan na to, na dito po ako hinubog ng Panginoon, dito niya po hinubog yung pananampalataya ko, dito niya po pinatatag yung aking pananampalataya. Sa iba't ibang pagsubok, pagkakasakit, relasyon, sa financial, at kung ano-ano pa po, naranasan ko po. Na dahil po sa mga karanasang ito, pinatatag po ako ng Panginoon. At dahil din po sa kanyang biyaya at habag at awa, ito po ay isang regalo para sa isang tulad kong hinangoy niya ako sa luma kong pamumuhay nung ako po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At sabi din po sa 1 Peter 5:10, ang Diyos ay bukal sa lahat ng pagpapala. Sa lahat ng pagpapala na siyang nagbibigay sa iyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay na di matitinag. Siya rin ang humirang sa iyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. At ang isa pa pong dahilan bakit tumibay at nahubog po ako kung anong merong pananampalataya ako ngayon ay dahil sa kanyang kalakasan at kapangyarihan. Na sinasabi po sa awit 29:11, si Yahweh ang nagbibigay ng lakas sa mga hinirang at siya rin ang nagpapala upang sila'y matiwasay. Ang isa pa pong dahilan, at dahil sa kanyang karunungan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating mga kahinaan at hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin ay parang di magagawa ng ulitin ko po. Ganun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di na magagawa ng pananalita. Sa Roma 8:26 po yan. Bago po tayo dumako sa ating
life question. Meron po akong gustong ipakitang picture sa inyo. Yan lang yan. Bali po sa ano po, nung unang araw po namin sa NKTI, sa chemo unit, sa isang corner po doon, may nakita po akong bell, maliit na bell. Ito po yung nakasulat. Yan po yung nakasulat sa katapat ng bell. Kinilabutan po ako. At kahit sandali nag-ano po ako, nanalangin po ako sa tapat ng bell na yan po ang nakasulat. Sabi ko sa panalangin ko na, Lord, dadating din yung time na isa kami sa magkakalembang ng bell na to, na ang ibig sabihin nun, pinagtagumpay mo kami at tinapos mo na yung gamutan ni bro. Na yun po ang hinihiling ko po mga kapatid, na sa mga personal na prayers niyo po, na samahan niyo po kami sa panalangin na hingin natin ang kalooban ng Panginoon. Dahil kami pong mag-asawa, lagi po namin pinag-usapan at na-excite po kami doon na tatayo po siya doon at itataas at pasasalamatan ang Panginoon dahil tapos na po siya ng gamutan niya sa cancer. Sa Panginoon po tayo may pag-asa. Bagamat tumutulong ang mga doktor, may gamot na iniinom, ngunit mas makapangyarihan po ang Panginoon. Siya po yung ating dakilang manggagamot. Kaya, samahan niyo po kami dahil hindi po tayo pwedeng mawala ng pag-asa dahil ang ating pong Panginoon ang nagbibigay ng pag-asa sa sino mang nanghihina sa pang-physical na pangangatawan, nanghihina sa spiritual, at kung ano man ang ating mga kailangan, siya lang po ang makakapag-provide noon. Ang ating pong life questions, ang sakit at pagdurusa ba ay punishment ng ating sa ating mga kasalanan? Maraming salamat po.